Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakakahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama, at ang ginagawa ko'y ang iniutos niya sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At nagpapatuloy tayo sa ating Ebanghelyo kung saan ay sinasabi ni Kristo ang patungkol sa pag-ibig at yung paanyaya sa atin na mapagnilayan natin na kung talagang iniibig natin ang Diyos, susundin natin at tutuparin ang kanyang mga utos. So ang pag-ibig ay hindi lang salita, kundi dapat ito'y ipinapakita natin sa ating mga pagkilos, ipinapakita natin sa ating pong mga ginagawa. Kaya ngayon, bahagi po nito, sinasabi ni Kristo na kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang aking pagpunta sa Ama. So, nasa ikalimang linggo tayo, ilang linggo na lang o ilang araw na lang, si Kristo ay aakyat na sa langit. So, yung bago umakyat, meron siyang ipinagbibilin, lalo tigid, meron siyang ibinibigay sa atin. At ito ay ang kapayapaan. Sabihin niyo nga po, kapayapaan. Kamusta ba ang inyong tulog? Kapayapa ba? Minsan kasi natulog tayo ng ang dami nating iniisip, kaya paggising natin, hindi maaliwalas ang ating gising at itinutuloy lang natin yung ating po mga ikinabalisa kahapon. So yung isa ito sa kumbaga benefit, isa ito sa mga mararanasan ng isang taong umiibig kay Kristo. Kalakip kasi ng pag-ibig ay ang pagtitiwala sa Diyos. Yun nga lang, sabi ni Kristo, ang kapayapaang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng ibinibigay ng mundo. So yung pag-iisip at pag-unawa natin sa kung ano ba talaga ang makakapagbigay sa atin ng kapayapaan. Sa mga nangyayari, akala natin magkakaroon ng kapayapaan kapag napasuko natin ang isa. Magkakaroon ng kapayapaan kapag nasakop natin ang isang bansa. Magkakaroon ng kapayapaan kapag na-impeach natin kung sino man ang gustong i-impeach. Kasi yun yung sinasabi ng mundo eh. Pero sadyang walang kapayapaan sa mundo, walang kapayapaan ng isang tao kung wala siyang pag-ibig sa Diyos. Kasi ito, dito nanggagaling. Kaya nga, sa halimbawa ni Kristo, mas maunawaan natin na sa mga nagsasabing
gustong umibig sa mga nagsasabing sila ay nagmamahal. Tandaan po natin, ang taong nagmamahal, siya ang lubos na magbibigay ng kapayapaan. At ito rin ang kanyang mararamdaman o mararanasan. Yung magbibigay lang siya. At ito yung ikakapayapa ng kanyang kalooban. Hindi yung pag-ibig na naghahangad na ibigin ka rin. Hindi yung pag-ibig na naghahangad na may kapalit. Bagaman, kailangan natin magdesisyon, inibig tayo ng Diyos, inibig tayo sa pamagitan ni Kristo, pero kailangan natin magdesisyong tatanggapin ba natin ang kanyang pag-ibig. Kung tatanggapin naman natin, tiyakin natin na paninindigan natin ang atin pong pananalig sa Diyos. Amen.